kailangan ma-preserve natin yung mga ugat. Parang nasa River Canyon, no? Ay, ito oh. Meron tayo ditong nakita. Woo! Alam nyo, napakasaya. Napadpad tayo dito ngayon sa isang lugar na hindi ko sa inyo sasabihin. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Ito ang paborito kong desisyon at ako nga pala si Mubuano at tuturuan ko kayo kung paano maging matino katulad ko. Pagkapaligiran ng ingay at ng gulo. At dito, alam nyo, marami ditong kalyos. Ayan o. Dati, pans na pans ako nitong mga ganito. Itong mga kalyos na to. Tingnan natin kung anong. Ayan o. Ayan yung katawan. Kita nyo ba? Mahilig ako dati sa kalyos na to. Mga nag-uumpisa akong mag-bonsai. Tapos ito, meron ditong, alam nyo to, ito. Alam nyo ba to? Namumunga oh, may bunga. 'Di ba? Ilang beses na akong nag-testing kumuha niyan ng ganyang species pero hindi ko nabubuhay. Hindi ko alam kung anong sekreto at saka hindi ko alam kung anong pangalan ng puno na to. 'Di ba? Yan yung papunta to sa ilog. Dati, alam nyo, meron pa akong hinukoy na kalyos. Ang laki. Bali, 6 kaming naghukay. Tapos, 6 kaming nagbuhat. Malaki talaga. Oo, ang laki. Kaya lang, hindi ko na mapakita sa inyo. Pero ang laki talaga. Itong ilog ngayon dito at hindi matubig. Ayan. Ikutin natin to ng konti. At baka makahanap tayo dito ng bonsai material. Yung kalabaw, nakakita tayo, lumapit. Ayan yung kalabaw. Masama ang tingin sa atin. Ngayon lang yata nakakita ng kamukha niya. Ito may puno ng kamatsili. Ayan o, di ba? Yan, yung kamatsili. Pero alam nyo, may nakita akong puno ng kamatsili na bonsai dun sa may Batangas. Dun sa isang nagbablog. Sa gilid lang ng kalsada. Maganda din eh. Pero parang semi-upright lang ang style. Tingnan nga natin yung kung ano to. Parang meron ditong kalyos. Kaya lang straight na straight no? Straight na straight. Tapos dito may iba pa. Meron ditong sampalok Siguro dating may sampalok dito na malaki. Tapos ayan may mga puno ng sampalok. Ito. Straight na straight din. Pero hindi natin yan kukunin. Ayan Sa sampalok ang maganda yung buto. Pagka yung mga ganyan pero mabubuhay din siguro yan kung gagamitan ng root grower, di ba? Mabubuhay din siguro. Hindi ko ina-expect na ganitong matalahib. Ayun, may mga ibon na maya. Ayun Ewan kung makikita nyo. Ayan di ba? Ayan maya. Mga mayang pula. Maganda din yan Alam nyo ba na sa mga ganyan, nagpupugad yung mga maya na yan. Di ba? Alam niyo yung mga ganitong datingan ng mga location? Ang gandang mag-ihaw dito, Tapos ang sausawan mo, toyo kalamansi, may sili, Sarap. Tindi. Ganda, Parang maganda palang maligo ngayon dito. Kasi malinaw yung tubig. Ano kaya? Meron kaya tayo makikita dyan sa lugar na yan? Ayoko sana magbasa ng paa Kaya lang parang dito, ito. Ay. Dito. Ay tatawid. Ito. Ganyan. Kaso laging problema ng mga kalikasan yung ganitong basura, Ayan, yung mga naglalaba, hindi naman bawal maglaba dyan. Pwede naman. Kaya lang, syempre, dapat yung mga plastic, di ba? Dapat naman,
Yung mga balat ng sabon. Ayan oh. Tingnan nyo. Mga balat ng sabon na pampaligo, pampabango. Iniiwan dyan. Ano ba yun? Diba? Ay, ito oh. Meron tayo ditong nakitang. Eto na naman. May nakita tayo ritong bangkal oh. Ano? Maganda to ah. Diba? Tingnan nyo. Papakita ko sa inyo yung ilalim niya. Oh. Ayos. Kunin natin to. Ito talagang isang ina-expect natin na pwede nating makuha. Kapag matagal na kayong nag-hunting, nangunguha ng mga bonsai material, sa mga paghuhukay, makakabisado nyo na rin yan. Pero may mga species talaga na kailangan root ball ang paraan ng paghukay para siguradong mabubuhay nyo. Pero sa mga ganito, pagka sanay na kayo, kahit dukot-dukutin nyo lang yung ugat, mabubuhay nyo rin naman na yan. May mga nagsasabi na ito daw bangkal, gamot. Hindi ko alam kung sasakit ng tiyan o ano eh. Pero gamot din daw to. At dahil ito ilog, kukuha na rin tayo dito ng maiuwi natin na river sand. Yan oh. Diba nakuha natin? Ayan oh. Diba? Maganda, diba? Oh. Itong kagandahan sa bangkal. Makunat pero malambot lang. O nakaisa na tayo. Subukan pa natin na maghanap, no? Mga isa pa. Hindi naman tayo kailangan napakaraming makuha eh. Ang kailangan lang sapat lang. Woo! Alam nyo, napakasaya sa kalikasan, ano? Ayun, nakikita nyo ba yan? Ang galing eh. Ayoko pa sanang lumusong eh, kasi ang aga-aga parang giniginaw yung paa ko. Ganun talaga pag mga tumatanda na eh, no? Kaya lang, dapat pumunta tayo doon sa gawin na yon. Yan, dyan. Dapat pumunta tayo dyan. Tapos, doon tayo maghanap ng isa pang bonsai material. Ito. Yan yung river sand na sinasabi ko na kahit hindi nyo nabistayin. Yan, yung mga parang may mga gamunggo na yan. May mga matanghito na halo-halo. Pero walang masyadong pinong-pino. No? Tapos, sa mga ganitong lugar, walang bayad dyan. Yan, mga kalyos yan. Palibasa, ang puno na yon, puno ng kalyos. Kaya yung mga ugat nito dito sa ilalim, pag nakakita tayo ng kalyos na maganda talaga, kukunin natin. Alam nyo, yung kalyos, isa yan sa mga dati parang first class yata na binobonsai nila. Uy, nakakalungkot ito, no? Dati, nung may mga vlog ako, kung mapapanood nyo sa YouTube, may kinakuha rin na pala dyan. Alam nyo, dati dito, meron ditong malaking puno na natumba sa parte na to. Tapos wala na ngayon. Ayan pala oh. Ayan pa rin oh. Kaya lang, dati malaking malaki yan. Pero ngayon, yun na lang ang natira. Makakita sana tayo dito ng kalyos. Kaso ang nakikita ko sa mga gilid, parang mga tibig labnog eh. Ayan yung isang fig tree na yan, yung kulay pula na yan. Yan yung, hindi yan binobonsai. Namumunga yan eh, na ayan pala may bunga. Sabi kinakain daw yan. Pero tinikman ko yan dati, lasang styrofoam. Napakatabang. No, walang. Pero baka hindi yan yung sabi nila matamis. Baka iba yun. Ito. Ito. Pero tingnan ninyo, no? Maganda talaga ang mga, tingnan nyo. No? Magandang structure ng tibig eh. Ito. Diba? Yan. Maganda ba yan? Kunin natin, no?
Ito yung kagandahan pagka maliliit lang ang kinukuha mo eh. 'Di ba? Madali lang. So, nakuha na natin. So, maganda yung katawan. Mapapala tayo dito. 'Di ba? Bahala na kung paano natin to Teka, malanggam. Ano? Maganda talaga ang mga structure niyan ng tibig labnog na yan, 'di ba? O ano? Tara na. Alam nyo, share ko lang 5 years ago. Makikita ninyo, yung isang vlog ko, yung mababaw lang na tubig pero sabi ko malalim. Yan 'yon. Yan 'yon, no. Yung napakababaw lang, ayan, no. Pero pumupunta yan diyan, oh. 'Di ba? Maganda rin ano? Oh. Parang nasa River Canyon, no? Oh, 'di ba? Ganda, no? Oh. Ayan, no. Ito, oh. Tibig, oh. Tibig labnog. Phycoseptica. Kaya lang masyadong malaki. Ito. Ganun din. Maganda sana yan kasi kung naputol na. Tapos nakapag-create na ng base. Yun ang pwedeng kunin. At least hindi ka na magde-develop ng base, di ba? Malay nyo, makachamba tayo dyan. Wala na yata eh. Ayun, may mga bangkal doon. Ayan, no. Ay, kaya lang napakahaba nito. Hindi maganda yung structure nung nung base, oh. Pero pwede sanang forest dyan. O ngayon, saan na tayo pupunta dyan? Oh, may bayabas dito. Baka pwede natin itong tiyagain. Oo. Oh. Diba? Pwede to. Ibig sabihin, kung umuuga, hindi malalim masyado. So, madali nating makuha. Since bihira tayo makakuha ng bayabas, kaya tiyagain natin to. Ayan, oh. At meron siyang maliliit na ugat. So, meaning, kung may ugat to sa surface, potential tong mabuhay. Dahil dun sa experience natin, no? Tama? Tama, di ba? Hahanapin lang natin ngayon nasaan. Ayun, no? Ibig sabihin, kailangan nating lagariin yan. Nakuha natin. Ayan, no? Style na gagawin natin dito. Kailangan ma-preserve natin yung mga ugat na yan. No? Huwag siyang masyadong magalaw hanggang sa maitanim natin. Okay. O, ayan. Dahil sa selan ng bayabas, no, na experience natin, para maingatan natin yung mga ugat niya sa ilalim na maliliit, ginanito na lang muna natin. Para malay nyo, baka sakali, no, mabuhay natin to. Tara. At ito na nga, naka full ICU yan. Siyempre, inoobserbahan natin yung paraan natin ng mga nakaraan. Kasi mahirap kang bumuhay ng bayabas kung basta-basta mo lang pinuputol yung mga ugat. Since yung mga nakaraan ko na bayabas, yung mga pamamaraan doon umubra. At nandyan yan, ilalagay ko, i-mention ko dyan sa description. Para mapanood nyo kung paano ang pagpe-prepare o pag-workshop ng bayabas para mabuhay. At ito nga, kung mapapansin nyo, kung malinaw ang mata nyo, meron ng mga shoots ito, ayan, nagsisimula ng bumukol at lumilitaw na. So, ibig sabihin, effective yung style na yon na iniingatan mo yung ugat. Ipapakita ko rin sa inyo yung bangkal at ayan, nabuhay na rin. So, ang plano kasi natin dito sa bangkal na to, basta bubuhayin lang natin at pagkatapos, hahanap din tayo ng bato. Kapag maugat na to, irarock clasping natin. Tapos, cascade din ang design. Pero for the meantime, ganyan na lang muna. Dun sa mga naka-follow na bonsai enthusiast at saka gustong mag-bonsai, kung meron kayong tanong, basta i-comment nyo dun sa comment section at dun na tayo mag-usap, no?
para makatulong din dun sa iba na gustong malaman yung mga ginagawa nating pamamaraan sa pagtatanim ng bonsai, di ba? Ito naman yung labnog Phycoseptica, yung tibig labnog. Hindi ko na binalutan at tinayaan kong ganyan at nakita ko na malakas naman. At hintayin na lang nating tumubo yan. O sige, maraming salamat.